Praise God. It's Sunday, Sister Ems. Sunday. Sunday. Praise God. It's being inspired, ba, diba, sa sisters? Alam niyo po, sa totoo lang, every now and then, every Sunday po, every week, nagpe-prayer kami ni Sister Emma, paano po tayo may inspired lahat. Even kami po, kasi every time na meron po tayo dinidiscuss na team, ay na-inspired din po kami. Ngayon po, ang ating pong team is Faith That Moves Mountain. Paano po ba yung problema mo maimumove mo sa magandang paraan? Paano ba yung sakit mo magkakaroon ng kagalingan? Paano ba yung masamang relationship, hindi magandang relationship, magkakaroon ng pagkakasundoan? And that is the mountain that God wants to move in our life. Amen. Sabi nga po, no, meron tinatawag na yung buto ng mustasa, the mustard seed, the smallest seed, na pag tumubo po ito ay malaki pong puno at marami pong makakapag ibon, or sabihin natin mamunga, no? Ano sabi diyan sa Sister Ems, ano yung paliwanag doon sa mustard seed? Faith is not about the size of our prayers. But it is the size of our trust in God. Okay. Pagtitiwala. Pagtitiwala. Okay. When Jesus taught His disciples about faith, He pointed out that it doesn't take much. Hindi mo kailangan marami, malakas, punong-puno ka. Ano kailangan? It's just as small as mustard seed. So it is enough, a mustard seed faith. This means even the smallest faith that we have placed in the hand of the mighty God, it can lead to miraculous result, yung himala ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Sa buhay po natin, sa totoo lang, na-overwhelm po tayo, di ba? Kaya nga po, it reminds ourselves that God is greater than our obstacles. Mas, parang sabi ng isang pare, sabi niya, na pag sabihin daw po natin sa ating problema, yung sasabihin, Lord, ang laki ng problema ko, Lord. Ano sasabihin? Hey, problem, I have a big God. Meron akong malaking Diyos. Oo. At saka sa akin, Brother Vic, yun yung, my faith is bigger than my fear. Oh, wow, that's a beautiful. My faith is bigger than my fear. Tama naman, Sister M, sa totoo lang. So, let us surrender our fears, worries, and doubts to God, to Him, and trust that He will make a way where there seems to be no way. Ano yung kanta na yan? God will make a way where there seems to be no way. He works with ways we cannot see. He will make a way for you and me, my brothers and sisters. Amen. Ganun ang layunin ng ating Panginoon. Ano sabi niya sa Matthew 17:20, Sister Ems? In Matthew chapter 17 verse 20 says, He replied, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as the mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you, says the Lord. Ibig sabihin, Sister Ems, yung mountain ng problema ko, sabihin ko sa kanya, hey, problema sa pera. Ang aking ama ay maraming pera. Praise God. Ang ano kasi, baka may interpretasyon kasi ng tao, literally, imumove mo yung mountain . Ang sinasabi po dito yung trust. Yung trust po natin. Paniniwala. Jesus illustrate in this verse, my dear brothers and sisters, to show that faith, even small, can lead to extraordinary result when we place in God's hand. Ayun, that's the key. Place in God's hand. Hindi sa kamay natin, hindi sa kamay ni Brother Vic, hindi sa kamay ni Sister Emma, sa kamay ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi pag nasa kamay ng Panginoon, magagawa niya ang paraan para po sa problema po natin. Amen. It is not about how much we have faith, a big faith. No, di ba? We have but about trusting God fully on whatever faith we have. Amen. Di ba, yun yung sinasabi, parang ang ating pananampalataya ay nandyan. Minsan kasi, akala po natin, yung faith po kasi is a gift. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, small lang Small lang So, ang Panginoon pa rin magpapalaki ng pananampalataya. Di ba, sabi ng mga disipulo, Lord, increase our faith. Palakihin mo po, palaguin mo po ang aming pananampalataya. Bakit? Doon nga po nasusukat yung kung, alam niyo po ba yung kaba natin, pag-aalala? Bakit po? For example,
meron kang kailangan bayaran next week. Di ba? Next week. So, 1 linggo ka na ngayon, hirap na pag-iisip, na ganito. Alala ko tuloy si Sister Emma nung pong mga nag-aaral pa mga bata, elementary, high school, no? Siguro po yun ang nature ni Brother Vic, yung trust in God. Pabiro ko lang po sinasabi sa kanya, pero deep inside, deep in my heart, it's true. But di ba, there's a sisters, pag sinabi niya, tulog ka ng tulog dyan mga anak mo, ano yung mga anak natin? Mag-exam next week. Examination nila next week, yung 3 mong anak, examination next week. Sabi ko, kailan? Next week. Mama naman, sarap-sarap ng tulog ko Next week po pala, next week na tayo may problema. Kung talaga, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Oh my God. High school po yun, elementary. Sorry po, parang halong may pagyayabang na. Sister Ems, yung sinasabi ni Sister Emma po na yun, doktor na po ngayon. Yung isa po nurse na, yung isa IT. Tapos po yung isa businessman. Tapos po yung bunso po, driver ng eroplano. I mean, may halong yabang. But, you know, lahat po ng yon, ano sabi sa atin ng mga kilala natin, Sister Ems? Mayaman si Brother Vic, mayaman si Sister Ems. Bakit? May doktor, may piloto. Hindi po nila alam, kung i-share lang po namin, yung mga nangyari po sa aming mga anak, ay nasa kamay po ng ating Panginoon. At sa amin lang po, small as mustard seed. You ask our children, tanongin niyo po aming mga anak. Sa totoo lang, you can ask them kung ano yung ginawa ng si Brother Vic. Walang ginawa kundi tumawag kay Lord. Believing faith. Siguro meron dapat dito mauna before sa believing, Sister Ems, yung knowing faith. Knowing faith. Kasi mahirap namang maniwala sa hindi mo kakilala. Amen. Si Sister Emma, mahirap maniwala kay Brother Vic kung hindi niya ako kilala. So, kailangan kilalanin natin si Kristo para mabuo ang ating paniniwala sa Kanya. Ano sabi sa Mark 11:23, Sister Ems? In Mark chapter 11 verse 23 to 24 says, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Paniwalaan na po na nasa atin na at magpasalamat ng masaya. No, kahit wala pa sa atin, pagpasalamat na po natin na nasa atin na po yun. Jesus emphasized the importance of believing in the power of God, my dear brothers and sisters. When we pray, it is a call to trust Him. Even when what we are asking, it seems beyond human understanding. Hindi mo kasi sa atin po kasi to believe is to see. No? Pero sa Panginoon po is believing so that you will see. Amen. Gusto mo makakita, maniwala ka muna. Sa mundo po, kailangan makita mo muna para maniwala ka. Di ba? So totoo lang, hindi ako maniniwala dyan. Pakita mo sa akin. Maniniwala ako. Pero kay Lord, maniwala ka muna para makakita ka. Di ba, brothers and sisters? Amen. Of course, from believing, it will become a trust. Doon na po nabubuo yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala na po natin sa ating Panginoon. Psalm 37 verse 5, sabi po doon is, "Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this." Ang pangako ng ating Panginoon. Pag daw po tayo committed sa Kanya, sa way ng ating Panginoon. Ano ba yung way ng ating Panginoon? Siyempre, ang way ng ating Panginoon, yung katulad ng ginagawa ng Panginoon. Yung mabait ka, mahinahong ka, yung may humbleness ka. Yun ang sabi natin Sabi natin fear of God. When we say fear of God, my brothers and sisters, hindi po ito yung natakot kang parang sa multo. Hindi. Fear of God. Ano po yun? Fear, natatakot kang gumawa ng mali. Natatakot kang magsalita ng mali. Natatakot kang mag-isip ng mali. Kasi hindi yun sa Panginoon. Kasi ang sa Panginoon po, kailangan mag-isip ka ng tama, mag-isip ka ng maayos, magsalita ka ng maayos. Amen. God called us to surrender our path to Him, trusting that He will act on our behalf when we commit ourselves to His care, my dear brothers and sisters. And that is trusting faith.
Di ba, Sister Ems? Amen, No? amen. Tapos, pagkatapos ng trusting faith, ano susunod? Expectant. Hindi po expectorant, ha? Makakala po natin expectorant yun. Sa ubo po yun. Ibig sabihin, expectant faith. Ano sabi sa Hebrew 11 verse 1? Sister Ems? In Hebrews chapter 11 verse 1 says, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see." Hati yun. Okay. Pag-asa, yung confidence natin na meron tayong pag-asa doon sa hinihiling natin. And then the second is assurance. Assured na yung hindi pa natin nakikita, ibibigay na ng ating Panginoon. Ay, marami na po nangyari sa aming ni Sister Emma sa mga kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung from our Metro Manila life na tinransfer tayo sa Cebu. Di ba? No? Doon, nagkalugi-lugi ang negosyo, pati yung bahay natin, sasakyan, everything, ni-return ng Panginoon. Kaya ako ngayon, pagka yung ibig sabihin, ako hindi ako niniwala na may binabawi ang Panginoon. Hindi po. Ay inaalaw ng Panginoon yung mga pangyayari sa ating buhay. Bakit po? Para tayo subukan? Hindi po. Hindi tayo susubok. Kasi subok ka na eh. Subok na ako eh. Subok na tayong iiyak. Susubok na tayong magre-reklamo, Sister Em. Sa totoo lang. Ano po yun? Ang pagsubok po dumadaan sa tao para po sa benefits natin. For us to know how big is our faith. Doon natin malalaman pag may pagsubok, paano malalaman na yung maayos na yung pananampalataya mo, sakto na yung pananampalataya mo, kung wala pong trials, kung wala pong pagsubok. Kasi saan mo gagamitin yung faith mo? May di ba na sa sisters? No? This verse, Hebrew 11 verse 1, reminds ikaw, ako, tayo po, that faith involves trusting that we cannot see. Hindi pa natin nakikita. Okay, ano yung hindi natin? Kasi, ngayon po, ito po, existing. Parang hindi na nga problema eh. Kasi, nung una, parang naman problema kami. Kasi may babayaran ganito, may anong ganito. To be honest po, the new car that God pinatikim sa amin ng 5 months. Di ba? Di ba? 5 months po. Na para pick up. We surrender to the Lord kasi kailangan eh. So, praise God. Hindi kami nasaktan. Wala. Yung mamamasahe uli, yung oh my God. Ano pa ang tag dito? May thrilling pa sa kanya yon para bang excited siya. Wow pa, eto na naman, mamamasahe tayo, mag-jeep tayo, magbabas tayo. Oh my God. Diba sa sisters? Yung ba pagka meron pong natanggal, inalaw ni Lord na matanggal sa buhay po natin. For example, nawala ang bahay, nawala ang masakit. Ako, sasabihin ko po siya, aminin ko po, to be honest, hindi po ako nasaktan. Wala. Ngayon po, itong tahanan po na ito, nag-decide na po kami mag-asawa. After our outreach in Hong Kong, decide po kami, we will for sale it. We will surrender it to the Lord. Bakit po? Kasi nakita namin na ang laki ng bahay, kami lang dalawa, walang use eh. Bakit di pa namin surrender ito para makapag-outreach ng mas marami? Oh my God, doon ako natututo rin po kay Sister Emma, sa totoo lang. Sa totoo lang, yung na-experience ko sa kanya, yung kanyang pag-give up kay Lord, yung sinasabing in the hands of the Lord. Tsaka kasi, Brother Vic, parati kong sinasandalan yung mga pangako ng Panginoon. Amen. Especially yung sa Jeremiah 29 verse 11. Amen. I know God has a plan for us. Amen, amen. At saka ang plano niya, mabuti. Yes, not to harm us. Siyempre, ang Diyos yan. To prosper us. Amen. And to have your future. Kaya yung future po namin, hindi na namin niisip ni Sister Emma, bahala na. Nung dumating po kami from Hong Kong, sa totoo lang, sabi ng aming anak ng bunso, sa susunod, actually, pinag-practice lang kayo ni Lord na 2 weeks. Dapat susunod sa buwan. Susunod, 3 months, 6 months. Siguro, punta kayo ng ganito, punta kayo ng... Oh my God, sabi ko, that is prophecy. You know that? But as a sisters, mga pangitain. Oh my God, that's exact. Ayun sasabihin ko. Pangitain na hindi ka po nagsalita, kundi galing sa aming anak. Kaya parang ako noon, parang ako kinalibutan noon, hindi ko lang kay Eman yun Yung na yun So, even when we do not see
a way forward. Di ba? Yung sinasabing 3 months, 6 months. Ano pa yun? Malayo pa yun eh. Sa totoo lang. Naka 2 weeks na kami. Half month na. Huwag nang 2 weeks, month na talaga. Kasi half. Di ba? Susunod, whole month. Susunod, 3 months. Susunod, 6 months. Oh my God. Praise. Excited ako, Star Ems. Sa totoo lang. No? Even when we do not see a way forward, di ba? We must trust God that He is working behind the scene. Hindi mo nakikita eh. Kailangan bigyan natin ng kalayaan ng Diyos sa kumilos sa buhay natin. Yun ang isang nakita kong case, Sister Ems. Amen. Okay, bigyan natin ng konklusyon, Sister Ems, itong pinag-usapan natin theme. This encourage tayo po ng mga believers to hold on to our faith. Even when circumstances, yung mga pangyayari sa ating buhay, na-overwhelm ka na, yung iba nga po gusto na magpakamatay, di ba? Mag-suicide, problema rito, problema doon, problema relationship, problema pera, no? Trusting that God is greater than any obstacles that we face. Yun po yung masasabi ko po na maibibilin ko po sa inyo sa team po natin na ito. Panghawakan ang biyaya ng Diyos. Ang pangako niya, yung sinasabi ni Sister Emma, lagi ko pinanghahawakan yung pangako niya. Pangako niya yan eh. Di panghawakan natin. Ang problema po, hindi natin kiniklaim, saka hindi natin binibigyan ng kalayaan ng Diyos. Sister Ems. Faith that moves mountain. Yun ulit, Brother Vic, unang-una, parati kong sinasabi na my faith is bigger than my fears. Amen. And then another one is a matter of acceptance and surrender. For we know that the Lord has promised to ourselves. Again, Jeremiah 29 verse 11. That God has a better plan for me, Amen. For us, and a plan to prosper. Amen. Not to harm. Not to harm. And for the future. Gusto kong balikan yung sinabi mo, Sister Ems, na my faith is bigger than my fear. So, naka-experience ka rin ng fear. Oh yes, of course. Takot ba na? Di ba? Paano na bukas? Paano na yung di ba, yun po inisip natin, sa totoo lang eh. Minsan, magugulat ka na lang. Sabi ko, madalas ko, are you sure yung bukas mo, abutin ka pa? Sorry po. Totoo lang po. Nakakasiguro po ba tayo na abutin pa tayo next year? Next 2 years? 5 years yung plano mo? 5 years? 10 years? Long plan mo? Di ba? Sabi po ng mundo is kailangan mag-long plan ka. Meron kang goal. Plan A, plan B. But it's okay. It's alright. Yes. It's good, my brothers and sisters. But submit it to the Lord. Pag may plano ka, isubmit mo ito sa ating Panginoon. At hayaan mo ang Panginoon nang magbigay sa atin ng sign, ano ang gagawin po natin. Amen. Let us pray, brothers and sisters. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we come before you with a heart full of trust, pagtitiwala sa iyo. Yes, Lord. Sometimes the mountains in our life feels unsurmountable, masyadong malalaki. But we know that with you, Lord, nothing is impossible. Yes, Lord. Sa iyo, imposible. Sa amin imposible. Pero sa iyo, walang imposible, Lord. Amen. Help us to hold on to that faith, O Lord God. Yes. Even when our strength falter, yung lakas po namin parang bibigay na kami. Ikaw na po mag-increase ng pananampalataya sa amin, Lord. Yes, Lord. Give us the courage to face the challenges before us, believing that you are in every steps of our way, O Lord God. Na hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami pababayaan, laging mo kami sasamahan. Amen. Sabi mo nga, Panginoon, dapat hilingin namin na huwag alisin ito, kundi samahan mo kami. Yes, Lord. May our trust in you will grow, O Lord God, even in the smallest moment, knowing that you are able to move mountains in our life. Yes. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen.